Si Evelyn Zaragoza ay isang 22 taong gulang na Filipina-American na naninirahan sa Kent, Washington. Nakipag-date siya kay Eric Guzman Naranjo, na 22 taon din, ng patuloy at paminsan-minsan mula noong 2013. Siya ay isang mataas na ranggong miyembro ng isang street gang at may kasaysayan ng pisikal na pang-aabuso sa kanya. Inilarawan ng mga kaibigan ni Zaragoza siya bilang isang kapatid, anak, tiyahin, pamangkin, apo, at kaibigan na minamahal ng marami. Si Eric Guzman Naranjo naman ay isang 22 taong gulang na lalaki na naninirahan din sa Kent, Washington. Siya ay sangkot sa mga krimen sa droga at baril at may marahas na ugali. Siya ay obsessed kay Zaragoza at hindi matanggap na gusto niyang tapusin ang kanilang relasyon. Pinagbabaril niya ang kotse niya ng maraming beses noong ika-23 ng Nobyembre taong 2017 at binaril siya sa ulo noong ika-24 ng Nobyembre taong 2017. Siya ay inaresto sa Oregon kinabukasan at sinampahan ng unang degree ng pagpatay sa domestic violence sa King County. Si Evelyn Zaragoza ay isang batang babae na gustong makatakas mula sa isang abusadong relasyon sa kanyang dating kasintahan, si Eric Guzman Naranjo. Nakipag-date siya sa kanya ng 4 na taon, ngunit siya ay isang marahas na gang member na madalas siyang bugbugin at bantaan ang kanyang buhay. Sa wakas ay nagpasya siyang makipaghiwalay sa kanya at magpatuloy sa kanyang buhay. Ngunit hindi handang bitawan ni Naranjo siya. Siya ay obsessed sa kanya at gusto niyang kontrolin ang bawat kilos niya. Sinundan niya siya at inabala siya ng walang tigil, umaasa na babalik siya sa kanya. Siya rin ay nagselos sa sinuman na nakakausap o nakakasama niya. Isang araw, nakita niya siyang nagmamaneho sa Kent at nagpasya siyang gumanti. Sinundan niya ang kotse niya at binaril ito, umaasa na patayin siya. Hindi niya tinamaan ang kanyang target at nasira lamang ang kotse niya, ngunit hindi siya sumuko. Sumumpa siyang tapusin ang trabaho kinabukasan. Kinabukasan, pumunta si Zaragoza sa isang smoke shop sa Federal Way kasama ang isang kaibigang lalaki. Wala siyang ideya na pinagmamasdan siya ni Naranjo mula sa malayo. Nang bumalik siya sa kanyang kotse, napansin niyang lumalapit si Naranjo mula sa likuran. Nagpanik siya at sinabihan ang kanyang kaibigan na i-lock ang mga pinto. Sinubukan niyang simulan ang kotse at umalis, ngunit sobrang kinakabahan siya at hindi makapagpalat ng kambyo. Naabot ni Naranjo ang kotse at sinira ang bintana gamit ang kanyang baril. Itinutok niya ito sa ulo ni Zaragoza at pinutok ang baril. Pinatay siya kaagad. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa isang itim na Honda Civic na naghihintay para sa kanya at umalis. Hindi siya umabot ng malayo, bagaman. Siya ay hinuli ng mga pulis ng Oregon dahil sa paglabag sa trapiko at inaresto dahil sa pagkakaroon ng droga at baril. Kalaunan ay nakilala siyang sospek sa pagpatay kay Zaragoza at ipinadala sa Washington. Siya ay sinampahan ng unang degree ng pagpatay sa domestic violence at hinaharap ang habang buhay na pagkabilanggo ng walang parol. Ang pamilya at mga kaibigan ni Zaragoza ay labis na nasaktan sa kanyang kamatayan. Inaalala nila siya bilang isang mapagmahal, maalaga, at magandang tao na may magandang kinabukasan sa harap niya. Nagtayo sila ng isang fundraiser para tulungan ang kanyang pamilya na magbayad para sa kanyang libing at parangalan ang kanyang alaala. Si Eric Guzman Naranjo, ang lalaking pumatay kay Zaragoza, ay inaresto sa Oregon sa araw ding iyon ng pagpatay. Siya ay hinuli ng mga pulis dahil sa paglabag sa trapiko at natagpuan na may droga at baril sa kanyang kotse. Kalaunan ay nakilala siyang sospek sa pagpatay kay Zaragoza at ipinadala sa Washington.
Si Guzman Naranjo ay sinampahan ng unang degree ng pagpatay sa domestic violence sa King County. Siya ay hinaharap ang habang-buhay na pagkabilanggo ng walang parol kung mapapatunayan siyang may sala. Hindi siya umamin sa kanyang arraignment at sinabi niyang nagtanggol lang siya sa sarili. Sinabi niyang binaril niya si Zaragoza dahil sinubukan niyang sagasaan siya ng kotse niya. Ang paglilitis ay nagsimula noong Hunyo taong 2019. Ipinakita ng prosekusyon ang ebidensya na may kasaysayan si Guzman Naranjo ng pang-aabuso kay Zaragoza at pagsusundan siya matapos silang maghiwalay. Ipinakita rin nila na binaril niya ang kotse niya noong araw bago ang pagpatay at pagkatapos ay pinatay siya ng walang awa sa harap ng isang saksi. Sinabi nila na siya ay isang mapanganib na gang member na gusto niyang kontrolin si Zaragoza at hindi matanggap na gusto niyang tapusin ang kanilang relasyon. Sinikap ng depensa na ipakita si Zaragoza bilang isang gumagamit ng droga at isang manluloko na ininis si Guzman Naranjo. Tinanong din nila ang kredibilidad ng saksi na nakakita sa pagpatay at iminungkahi na siya ay kasangkot sa isang bentahan ng droga kay Zaragoza. Sinabi nila na nagtanggol lang si Guzman Naranjo sa sarili nang makita niya si Zaragoza na sinusubukang sagasaan siya ng kotse niya. Nagpa siya ang hurado ng 2 araw at nakita si Guzman Naranjo na may sala sa unang degree ng pagpatay sa domestic violence. Siya ay hinatulan ng habang-buhay na pagkabilanggo ng walang parol. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon nang marinig niya ang hatol at ang sentensya. Hindi siya humingi ng tawad o nagpahayag ng anumang pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Naginhawaan ang pamilya at mga kaibigan ni Zaragoza sa resulta ng paglilitis. Sinabi nila na umaasa sila na magdusa si Guzman Naranjo sa ginawa niya kay Zaragoza. Sinabi rin nila na umaasa sila na ang kwento ni Zaragoza ay magpapataas ng kamalayan tungkol sa domestic violence at tutulong sa ibang mga biktima na makatakas mula sa abusadong mga relasyon.